feel the love of Jesus for you. I could sing of your love forever. 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 Oh, I feel like this. I need you. It's foolishness, I know. But when the world has seen the light, they will dance with joy. Dancing now, dance with joy. Like a dancing now, they will dance with joy. Like a dancing I could sing of your love forever. Sing it to Jesus. I could sing of your love. Kanyang alawa ang pag-ibig ng Panginoon. That He has given us freedom to express our love for Him. Because He first loved us. Sing it to Jesus. Sing it to Jesus. I could sing of your love. Think about the goodness of the Lord in our lives. I could sing of your love. We can sing of your love, oh God. I could sing of your love forever. I could sing of your love. Sing it to Jesus. Sing it to the Lord. And I can sing of your love forever. I can sing of your love forever. I can sing of your love forever. Hey, sing your praise to Jesus forever. I can sing of your love
Ah, mga kapatid, good morning po. Morning. Katulad ng lagi kong pinapaalala, iwasan po nating kwentuhan yung mga katabi natin. Patuloy po tayo makinig sa salita ng Diyos upang ito'y maging pagpapala sa ating buhay espiritual. No? Amen? So, yung kinanta natin, puro love, ano? So, hindi lang naman lagi pag tuwing February love, eh, no? Every month tayo, love dapat, di ba? Amen? So, ang tatalakayin po natin ngayon ay tungkol sa love. No? Ang title po ay si love. Kung walang pag-ibig, sayang ang lahat. O, tignan nyo ha, title pa lang, mayroon na kayong insight dyan. Kung walang pag-ibig, sayang ang lahat. At ang ating pong teksto ay matatagpuan sa 1 Corinthians 13:1-3. Unawain po natin. Kung sabi, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampalang umaalingaw-ngaw o pompyang na kumakalampag. Kung ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya na anupat nakakapagpalipat ako ng mga bundok. Ngunit kung wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Nakita niyo po, napakalaking nagagawa ng pag-ibig sa buhay Kristiyano. No? Kung ito, babasahin natin, parang lalampas-lampasan lang natin ito. Pero napakalalim ng tinutukoy dito, ng mensaheng ito, no? Ang mga talatang ito po ay nagtuturo po sa atin na kahit gaano kaganda o kahit gaano kadakila ang ginagawa ng tao, kung wala namang pag-ibig, nawawalan ito ng tunay na halaga sa harap ng Diyos. No? So, ano ang silbi ng tagumpay, ng talino, ng pananampalataya at sakripisyo kung wala namang pag-ibig? No? Maraming tao ang abala sa ministry, no? Sa trabaho, sa negosyo, at achievements. No? Pero, kulang sa pagmamahal. Parang nanineglect yung pagmamahal. Nakapokus sila sa mga bagay na yon. Pero sa ating mga Kristiyano, napakalaking bagay ng pagmamahal. No? Mga kapatid, kasi hindi po sinusukat ng Diyos ang buhay natin base sa dami ng alam natin, no? Sa nagawa natin, o naipon natin. Hindi dyan sinusukat ni Lord John. No? Sinusukat niya ito sa kung paano tayo magmahal. Yan ang talata natin. No? Parang ano po yan, cellphone na high-tech. No? Mahal at maraming features. No? Pero walang battery. So, kahit gaano kaganda, useless kung walang power. No? Ganyan din po yung buhay na walang pag-ibig. Mukhang successful, pero walang tunay na halaga sa mata ng Diyos. At ang ating pong unang punto ay ito. Without love, what you say is noise. See? So, kung walang pag-ibig, no? Ang sinasabi mo ay parang walang saysay. Walang kabuluhan. No? Sabi sa 1 Corinthians 13:1, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompyang na kumakalampag. No? So,
Kapatid, kahit sobrang gifted ka magsalita, no? Kung wala namang pag-ibig, ang sabi, ingay ka lang. No? Walang kabuluhan. Maaaring marunong kang magsalita ng mahusay, magaling kang magpayo, marunong kang mangaral. Ngunit, kung wala namang pag-ibig sa paraan ng iyong pagsasalita, hindi ito tatagos sa puso ng tao. No? Kasi mga kapatid, yung mga salita natin, parang regalo yan. No? Kapag binalot mo yan ng kabaitan at pagmamahal, mas madali yan tanggapin. No? Ngunit, kapag ang salita natin ay puno ng galit, puno ng yabang, o panlalait, nagiging nasakit po ito at nakakasira. Nakakastumble. No? So kahit sabihin natin na eloquent o mahusay kang magsalita, kahit magaling kang mangaral, o kahit tama ang sinasabi mo, kung walang pag-ibig, ang sabi, ingay lang ito. No? Parang kampanang umaalingaw-ngaw. Kasi noon sa panahon nila, yung mga gong o cymbals, no? Maingay pero walang tunay na mensahe. Ingay lang, no? Ganun din daw po yung tao na maraming salita pero walang pagmamahal. Maingay lang, no? Pero walang impact sa puso. Mga kapatid, paano tayo magsalita sa ating pamilya? Sa ating asawa? Sa ating mga anak? Sa church members? Paano tayo magsalita? Sa social media? No? May mga pagkakataon po na tama yung mga sinasabi natin. Pero, mali ang paraan ng pagkakasabi natin. No? Mali yung delivery. No? Hindi po sapat na tama tayo. Mahalaga rin kung paano natin ito sinasabi. No? Kahit tama kasi tayo, kung mali ang pagkakasabi natin, no, nagiging mabigat tanggapin to. Nagiging mabigat pakinggan. Parang ang sakit sa tenga. No? Kasi nga nasasaktan sila sa paraan ng pagkakasabi natin. So, yung pagkakasabi, yun po yung nagdidikta kung tatanggapin o lalayuan ng tao ang mensahe. Kahit tama. No? Mas madaling marinig ang tao kapag nararamdaman nilang nire-respeto sila. Kahit correction, no? Mas tumatagos po sa puso kapag merong humility at empathy. No? Mas madaling tanggapin dahil hindi siya tunog panlalait. No? Hindi siya tunog pagmamataas kung may humility at empathy. No? Parang paalala lang yan mula sa taong gusto kang intindihin, hindi lang itama. Kaya minsan, ang pinaka-epektibong correction ay hindi yung pinakamatalim magsalita, kundi yung marunong magmahal habang nagsasabi ng totoo. No? Tignan niyo po, sabi sa Colossians 4:6, let your conversation be always full of grace. Nakita niya? Ibig sabihin, mga kapatid, kahit totoo ang sasabihin natin, dapat laging puno ng biyaya. See? Dapat naandun pa din yung kahinahunan ng pananalita, may respeto, marunong umunawa sa kausap, hindi nakakasakit ng damdamin, kahit tama tayo, at mayroong pagmamahal. No? Yun yung sinasabing, let your conversation be always full of grace. No?
Kunyari, may nanay na laging sumisigaw sa anak, no? Lagi niyang sinasabi sa anak niya ng pasigaw, mag-aral kang mabuti ha, inaayos ko ang buhay mo. Tama naman ang layunin ng nanay niya, no? Pero dahil puro sigaw at galit, hindi nararamdaman ng bata yung pagmamahal. Ang nararamdaman niya, takot. Pero tama naman yung layunin ng nanay. Nakita niyo po? No? Ang katotohanang walang pag-ibig, nakakasugat po yan. Kaya yung delivery natin, the way na nagsasalita tayo kung paano, watch out tayo dyan. No? Kahit tama tayo. Hindi po sapat na tama ang sinasabi natin. No? Mahalaga rin kung paano natin ito sinasabi. Kasi, ang pag-ibig ang nagbibigay init, lambing, at buhay sa ating mga salita. No? Pangalawang puntos, without love, what you know is incomplete. No? Verse 1 Corinthians 13:2. If I can fathom all mysteries and all knowledge, but do not have love, I am nothing. No? At kung nauunawaan ko man ang lahat ng hiwaga at ang buong kaalaman, ngunit wala naman akong pag-ibig, ako ay walang kabuluhan. Malalim po yan, no? Sinasabi dito na kahit gaano tayo katalino, kahit gaano kalawak yung kaalaman natin, kahit gaano karami yung kakayahan natin, no? Kung wala namang pag-ibig, siya ay walang kabuluhan. Nakita nyo? Kahit pala sobrang dunong. Kahit na sobrang, ang dami mo nang alam, halos lahat. Pero kung wala ka palang pag-ibig, wala kang kabuluhan sa paningin ng Diyos. So worldly perspective, the best yan. Wow, ang galing. No? Pero sa harapan ng Diyos, kailangan nandun kasama lagi yung pag-ibig. Bilang mga Kristiyano. No? Pwedeng maraming alam, pero walang compassion. Pwede. Yeah? Maaaring Bible expert, pero walang malasakit. Pwedeng tama sa doctrine, pero mali ang trato sa tao. No? Tandaan po natin, hindi impress ang Diyos sa dami ng alam natin kung hindi naman tayo marunong magmahal. Napakalalim nito, itong 1 Corinthians 13:1-3 na to. No? Parang ano yan, isang doktor na sobra pong talino. Napakagaling na doktor. Pero, wala po siyang concern sa pasyente. No? Sasabihin niya sa pasyente, oh, high blood ka. Ha? Ito ang reseta. Next! Susunod na agad ang pasyente. Sasabihin, nagpapano, grabe naman to si Doc. Hindi man lang ako in-advise na ano ba yung mga bawal, ano ba yung mga ano. Walang concern. Di ba dapat, pag nagpa-check up tayo, oh, ito ha, huwag ka na sa maalat. Di ba? Pag mga high blood, huwag ka na sa maalat. Huwag ka na sa matataba. Makikita yung concern ng doktor na magaling, di ba? O, mag-brisk walking ka, nagka-high-blood ka na. Mga, di pong ganun ba? No? Magaling nga siyang manggamot, pero pag ganun ang trato niya, pakiramdam ng pasyente, wala naman itong malasakit. Nakita niyo? So, hindi po sapat yung husay kung walang at kulang ang malasakit. Kung wala at kulang ang malasakit. Bakit wala? No? Minsan, mas naaalala po kasi ng tao kung paano mo sila pinakikitunguhan. No? Kaysa kung gaano ka kagaling. Hindi na nila matatandaan kung ang dami nakadikit sa pangalan mo. No? Pero kung paano ka nila pinakitunguhan, yun na nananatili sa kanila. Ayan, doktor na yan, wala yan. Sinabihan ako, pag bigyan ng reseta, nagtawag na agad ng next patient. Wala man lang ka concern, di ba?
Ang kaalaman po, mahalaga yan. No? Alam naman natin yan. Pero, ang pag-ibig at malasakit ang nagbibigay buhay dito sa mga Kristiyano. No? Ganun din po yung Christian na maraming alam sa Bible, pero mapanghusga at walang grace. No? Hindi nasusukat ang pagiging Kristiyano sa dami ng alam sa Biblia. No? Kundi sa dami ng pag-ibig at biyayang na ipapakita. No? Maraming puno ng kaalaman ng isip, pero kung kulang sa grasya ang puso, hindi nararamdaman si Kristo. No? Ang taong maraming alam, pero walang habag, madalas mas nakakasugat yan kaysa nakakatulong. No? Hindi po sapat na kabisado ang salita ng Diyos kung hindi naman ito nakikita sa ugali. No? Ang tunay po na lalim ng pananampalataya ay makikita hindi sa pagiging mapanghusga, kundi sa pagiging maunawain. No? May mga Kristiyano pong mahusay magturo ng grace. No? Pero, hirap silang magbigay nito sa kapwa. Mas madaling mag-quote ng verse kaysa magmahal ng taong mahirap unawain. No? Ang Biblia po, hindi yan binigay para maging sandata ng paghusga, kundi gabay para matutong magmahal. Time. Kung mas nararamdaman ng tao yung paghusga kaysa pag-ibig, may problema po sa ating pananampalataya. No? Mas mahalaga sa Diyos ang pusong mapagmahal, no? Kaysa utak na puno ng kaalaman o impormasyon. Yan ang katotohanan na tinutukoy dito. No? Pangatlong puntos. Without love, what you believe is insufficient. No? Kung walang pag-ibig, kulang ang pananampalataya mo. Sabi sa 1 Corinthians 13:2, if I have a faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. No? Kung meron man akong malaking pananampalataya na ano ba't nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Grabe, no? Meron kang faith, kaya mong sabihin na, bundok, lumipat ka sa Iligan, sa San Mateo, yung tapos, maano mo, parang sinasabi dito na, grabe, great man of faith to. Pero kung wala ka namang pag-ibig, wala ka pa ng kabuluhan sa harap ng Diyos. Nakita niyo pa yung pag-ibig sa Kristiyano? No? Hindi sapat ang naniniwala ako kay Jesus. Ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga ng pag-ibig. Amen? Madaling magsimba, madaling mag-post ng Bible verse, pero paano tayo magmahal sa mga taong mahirap pakisamahan? No? Parang estudyanteng laging present sa klase. No? Lagi siyang present. Pero wala po siyang natututunan. So, nandun nga siya physically, but walang transformation. No? In the same way, marami rin Christians na active sa church. Pero, hindi nagbabago ang ugali. No? Ang tunay na faith ay nakikita, listen, sa paraan ng pagmamahal natin sa tao. Yan ang tunay na faith. No? Sa pagkain naman, okay, ito. Kahit, alam naman natin na pwedeng, ito po yung doctrine yan pwedeng kainin lahat ng pagkain. No? Lahat ng pagkain pwedeng kainin. Pero,
kung may matitisod, may masasaktan ng kalooban, huwag mo nang kainin yan. Huwag mong kainin sa harap niya. Huwag mo no? Pwede kayong kumain yan yung walang matitisod. No? Tandaan niyo yan. Di ba? Sabi, if your brother is distressed because of what you eat, you are no longer acting in love. Do not by your eating destroy your brother for whom Christ died. No? Kung dahil natitisod daw yung kapatid mo dahil sa kinakain mo, huwag mo nang kainin yan. Nakita nyo? Pero kung ikaw super faith ka, wala kang pag-ibig, pakialam ko. Sabi ng Bible, pwedeng kainin lahat. No? For everything God created is good, and nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving, because it is consecrated by the word of God in prayer. Ang sinasabi doon, pwedeng kainin lahat ng pagkain sapagkat nililinis siya ng salita ng Diyos kung ito ay pinapanalangin natin. Pwede. Pero may nagsabi sa iyo, kapatid, huwag mong kainin yan, dinuguan yan. O kung ano man yun, huwag, please. Ano ka ba? Sabi sa Bible, pwede kainin. Kain, natisod. Naging kalugod-lugod ka ba sa Diyos? Super faith ka, di ba? Pero wala kang pag-ibig. Wala kang konsiderasyon. Wala kang pangunawa. Nakikita niyo yung application? So, hindi porkit lagi tayong tama, ay iaano na natin, dapat nandun yung pangunawa natin sa mga kapatid natin na hindi pa ganun sa pananampalataya. No? Huwag natin po silang titisurin, no? Sabi, hindi na ayon sa pag-ibig ang ginagawa mo. Pag pinagpatuloy mo yun, sa kabila ng sinabihan ka ng kapatid na mahina sa pananampalataya, na huwag kang kumain ng, for example, dinuguan. Pwede kainin niya mga kapatid. Provided na walang matitisod. Punta kayo sa bahay niyo. Luto kayo. Kayo lang. May natitisod? Wala. Okay, let's go. Kainin. Ganun lang yan, no? So, yan ang sinasabi natin na ang tunay na pananampalataya nakikita sa paraan ng pagmamahal natin sa isa't isa. Regardless, kahit marami kang alam sa pananampalataya, malalim ka na kay Lord, tandaan natin ang konsiderasyon sa mga kapatid nating mahihina sa pananampalataya. Nandun yung pag-ibig, pang-unawa, pagmamalasakit, para hindi sila matisod. Amen? Pang-apat na puntos. Without love, what you give is insignificant. No? Kung walang pag-ibig, walang halaga ang pagbibigay mo. No? Sabi sa 1 Corinthians 13:3, if I give all I possess to the poor, but do not have love, I gain nothing. Kahit ipamigay ko pa ang lahat ng aking ari-arian sa mga tukha, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapalang anuman. So, maaaring nagbibigay dahil napipilitan, o para mapansin, o para sumikat, o dahil guilty. No? Pero, ang tunay na giving ay galing sa pag-ibig. No? Kapatid, nagbibigay ba tayo ng may joy o para may kapalit? No? Nagsiserve ba tayo kay Lord dahil mahal natin siya? O dahil nakasanayan na lang? Meron pong lalaki na nagbibigay ng pera sa magulang niya buwan-buwan. No? Pero, hindi man lang niya kinukumusta ang mga ito. No? Bigay lang siya ng bigay ng pera sa magulang niya. Pero hindi niya kinukumusta. Hindi niya tinatanong yung kalagayan. Hindi niya tinatanong yung kalusugan. Bigay lang siya ng bigay. Mga kapatid, hindi po sapat ang pera kung kulang naman sa pagmamahal. No? Kapag financial support lang ang naibibigay, minsan parang napupunan yung pangangailangan pero hindi yung puso. No? Yung financial na suporta, mahalaga yan. Pero, ang pagmamahal ang tunay na nagbibigay buhay sa relasyon. No? Hindi po tinitingnan ng Diyos
ang laki ng bigay, kundi ang pusong nagbigay. No? Panglimang puntos, without love, what you achieve is empty. Kung walang pag-ibig, walang kabuluhan ng accomplishments mo. 1 Corinthians 13:3, even if I sacrifice my body, but do not have love, I gain nothing. No? Kung walang pag-ibig, walang kabuluhan ang accomplishment. Maraming tao ang gustong maging successful. No? May diploma, may negosyo, may ministry, may achievements, may titles. Pero sabi ni Apostle Paul, kahit gaano kalaki ang nagawa mo, kung wala namang pag-ibig, wala rin kabuluhan. So maganda pala, ang dami nating na-achieve, nagiging successful tayo sa negosyo, sa ministry, at may kasamang love. Yun pala dapat. No? Huwag natin isasantabi yung love. Kasama pala dapat yan. No, sa mata kasi ng tao, impressive ang accomplishments. Pero, eto nga yan. Sabi, sa mata ng Diyos, ang tunay na sukatan ay may pag-ibig ba? No? Unang puntos. Sabi, posibleng maraming nagagawa, pero walang pag-ibig. No? Sa verse, sinabi ni Paul, kahit ibigay mo lahat ng ari-arian mo, kahit mag thank you. Thank you. No? Yung kahit mukhang heroic tayo, kung wala kang pag-ibig, wala kang napapala spiritually. No? Dahil may mga tao na tumutulong pero may yabang. No? Nagsiserve pero gusto ng recognition. No? Nagbibigay pero nanunumbat. No? Nagsisimba regularly pero walang malasakit. No? Maraming maaaring tama naman yung gawa, no? Pero mali ang puso. No? Sabi nga, God is not only looking at what we do, He is looking at why we do it. No? Na merong isang anak na bumili ng mamahaling regalo para sa nanay niya nung birthday, no? Maganda po yung kahon, mamahalin yung laman. Pag-abot niya sa nanay niya, sabi niya, o yan, para hindi ka na magreklamo na wala akong pakinabang. Sabi niya sa nanay niya, no? Di po ba masakit pakinggan yan? Kahit anong ganda ng niregalo, kung gano'n ang sasabihin mo, masakit yun. No? Kahit mahal ang regalo, kung walang pagmamahal sa puso, hindi yun okay kay Lord. No? Mas gugustuhin pa siguro ng nanay yung simpleng yakap na may sincerity. No? Kaysa mamahaling bagay tapos ganun yung sasabihin mo. No? Ganito rin sa Diyos, mga kapatid. Hindi po siya impressed sa laki ng accomplishment natin kung walang pag-ibig. Hindi na-impress si Lord. Kahit gaano kalaki yung accomplishment natin, kahit gaano kalaki yung tagumpay natin, hindi siya na-impress dyan kung wala kang pag-ibig. Tandaan natin yan. No? Ang pag-ibig po, ito yung pangalawang puntos. Ang pag-ibig ang nagbibigay ng halaga sa ginagawa natin. Ang pag-ibig ang dahilan kung bakit meaningful ang service, powerful ang giving, authentic ang worship, at genuine ang sacrifice. No? Pwedeng maliit lang yung ginagawa mo, pero puno ng pag-ibig. Malaking bagay yun kay Lord. Naglilinis, sino naglilinis dito sa church? No? Kapatid na Alan, yung ginagawa mong yan,
sa paglilinis mo nito, at ginagawa mo yan ng may pag-ibig kay Lord, napakalaking bagay kay Lord yan. No? Tandaan natin yan. Kahit maliit na bagay, kapag ginagawa natin yan out of love kay Lord, napakalaki ng impact kay Lord yan. No? Tignan po natin yung widow's offering sa Bible, di ba? Yung dalawang maliit na barya lang yung hinulog ng widow, no? Pinuri siya ni Jesus, no? Dahil may pag-ibig at buong puso na ibinigay niya. Pero barya-barya lang yan, ha? No? Kasi, hindi po quantity ang hinahanap ng Diyos, kundi quality ng puso. No? Kaya, kapag nagbibigay po tayo, mga kapatid, magbigay tayo ng may pag-ibig sa Diyos. Masaya. Hindi napipilitan. No? Pag nagbigay ka niyan, kasi galing lahat kay Lord yan. No? Tuwang-tuwa sa iyong Panginoon kasi nakikita niya yung puso mo. Kaya ini-encourage ko, baka yung iba, dahil dati may narinig ako. Saka na lang ako, nag-Sunday na lang ako. Bakit? Wala akong pang-offering. Yung sarili mo, kapatid, offer yourself to God. Kung wala kang pang-offering, huwag yun maging hindrance para hindi ka dumalo. Kahit magkano ang ibigay mo kay Lord, tinitignan niya yung puso mo. Lord, out of what I have, dahil love kita, ito po yung kaya ko. Okay na okay ka kay Lord. No? Pangatlo, ang pag-ibig ang pinakamataas na Christian evidence. Wow! No? Tignan nyo ha. Ito yung pinakamataas na Christian evidence. No? Hindi sinabi ni Jesus na makikilala nilang mga alagad ko kayo dahil magaling kayong magsalita, magaling kayong kumanta, magaling kayong mangaral. No? Hindi niya naman sinabing makikilala nilang mga alagad ko kayo dahil marami kayong ministry, dahil marami kayong achievements. Hindi niya sinabi yun. Ang sabi niya sa John 13:35, sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Yun ang sinabi niya. No? Nakita ko, nabasa ko, love is the visible evidence of an invisible Christ living in us. Ang galing, ano? Ang pag-ibig daw po, ang malinaw na patunay na ang di nakikitang Kristo ay tunay na namumuhay sa puso natin. No? Pwede sumusunod ka externally, pero puno ng bitterness internally. Diba? Pwede naman. Nobody knows. No? Ang mga Pariseo po, no? Mukhang banal sa panlabas. They look holy. Pero kulang sila sa habag at malasakit. No? In the same way, nowadays, many Christians nowadays, no? They look holy. No? Pero kulang sa compassion at pagmamahal. Pero wag ka, makikita mo yan. Talagang lagi nandiyan. Malakas mag-pray, malakas mag-ano, no? Pwede kang talented, pero hindi mapagmahal. Pwede kang active sa church, pero mabagsik sa bahay. Pwede kang successful sa ministry, pero walang pakialam sa tao. Ang tunay po na sukatan ng maturity sa Christianity ay hindi po kung gaano karami yung alam nating Bible verses. No? Kundi, kung gaano ka, ito po, yan yung sukatan. Sige. Sige lang. See? Yan ang tunay na sukatan ng maturity sa Christianity.
dapat marunong po tayong magmahal. No? Sabi ni Kristo, makikilala kayo bilang mga alagad ko kung kayo'y magmamahalan sa isa't isa. No? Magpatawad. Ito, mahirap to eh. Yung magpatawad. Mahirap po to. Magpakumbaba. Lalo na, medyo, sabihin natin sa social status, medyo angat ka, parang ang hirap magpakumbaba. Lalo na kung intellectual ka, at medyo nakokorek ka, mahirap magpakumbaba. No? At magmalasakit. Ito po, yung tunay na sukatan ng maturity sa Christianity. Kasi, hindi na tayo to. Si Kristo na yung namumuhay sa atin. I-deny na natin yung sarili natin. Amen? Si Kristo na dapat yung nakikita na namumuhay sa atin. Siya yung nakaupo sa puso natin. Maliban kung tinanggalan natin ang silya, pinaalis natin sa upuan, tayo na yung siga, tayo na yung masusunod. Yun lang yun. No? Remember, ito pa. Sige. Success without love is empty. No? Yung tagumpay na walang pag-ibig, no? Wala. Empty. Ministry without love is noise, no? Yung ministry na walang pag-ibig, ingay lang pala. Sacrifice without love is profitless, no? Yung sakripisyo na walang pag-ibig ay walang pakinabang, walang kabuluhan. Yun po yung tinutukoy ng ating pinag-aaralan, no? Sa conclusion, sa dulo po ng buhay natin, listen, hindi tatanungin ng Diyos kung gaano ka kagaling. Hindi tatanungin ng Diyos kung gaano ka kasikat. Hindi tatanungin ng Diyos kung gaano karami ang pera mo. Hindi tatanungin ng Diyos kung gaano karami ang achievements mo. No? Ang mahalagang tanong na sasagutin mo ay ito. Natuto ka bang magmahal? Dahil, kahit gaano karami ang achievements natin, kung walang pag-ibig, wala rin kabuluhan. Kasi iiwan natin talaga lahat yan, di ba? Lilipas ang lahat. Mawawala ang lahat. Pero mananatili ang pag-ibig. No? Tandaan po natin, sabi, success without love is failure in God's eyes. No? Yung tagumpay daw po na walang pag-ibig, kabiguan yan sa paningin ng Diyos. No? Hindi po laban ang Diyos sa success o tagumpay. Tandaan natin yan. Pero, ayaw niya ng success na nawawala ang pagmamahal, kababaang loob, at malasakit sa tao. Gusto niya, pag naging successful ang isang Kristiyano, ay nakapaloob dito ang pagmamahal, kababaang loob, at malasakit sa tao. Please na please si Lord dyan. No? Mga kapatid, tandaan natin, love is not optional in Christianity. Oh, baka pinagpipilian niyo pa kung mamahalin mo siya. No, it's not optional. No? Ito po yung pinaka-core ng buhay Kristiyano, yung love. Meaning, ito mismo yung pinaka-puso ng pananampalataya. Love. No? Bago ka mag-serve, magmahal ka muna. No? Bago ka mag-achieve, siguraduhin mong tama ang puso mo. At sa lahat ng ginagawa mo, hayaan mo yung pag-ibig ang maging pundasyon mo. Bakit? Dahil, listen, bakit dapat pag-ibig ang maging pundasyon sa lahat ng ginagawa natin? Eto na. Dahil ang accomplishment na may pag-ibig ay may eternal value. Nakita nyo? Yan ang titignan eh. Kapag gumawa ka ng kahit anong bagay na may pag-ibig, may eternal value yan. No? At ang pinakamatalinong tao
ay yung nag-iimpok ng gantimpala sa pupuntahan niyang walang hanggan. Yan daw ang pinakamatalinong tao. No? Kasi lahat ng accomplishment mo rin, lahat ng investment mo, mawawala yan. Pero, yung ginawa mo may pag-ibig, lahat dyan naiipon. May eternal value po yan. At pag nag-iimpok ka niyan sa langit, ikaw daw yung pinakamatalinong tao. No? Ang buhay po natin, parang kandila. Maaaring maganda yung design at mahal, no? Pero, kung walang apoy, walang silbi sa dilim. No? Ang pag-ibig, ang apoy ng Christian life. Kapag wala po ito, madilim pa rin kahit marami tayong ginagawa. Kapatid, may pag-ibig ba sa paraan ng pagsasalita mo? Sa pamilya mo? Sa ministry mo? Sa pakikitungo mo sa tao? May pag-ibig ba yung pananalita mo? So bilang mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo, ang sabi sa Biblia, mamuhay tayong puno ng pag-ibig tulad niya. Ephesians, no? So ito po, tingnan natin to bilang mga tagasunod ni Kristo, no? Ito yung dapat natin gawin, no? Magsalita ng may pagmamahal, magpatawad ng may pagmamahal, maglingkod ng may pagmamahal, magbigay ng may pagmamahal, mamuhay tulad ng Panginoong Jesucristo. Tayo po'y manalangin. O Panginoon, maraming salamat po sa mga katotohanan ito. Tulungan mo po nawa kaming magmahal, hindi lang sa salita, kundi sa gawa at katotohanan. Lord, alisin mo po nawa ang pride, ang galit, at selfishness sa aming puso. Punuin mo po nawa kami ng iyong pag-ibig, Lord, upang maipakita namin si Kristo sa iba. In Jesus' name, Amen. Good morning.